Morning. Magandang umaga o aming Panginoon at magandang umaga din po sa lahat ng aming mga kapitbahay, aming mga lugar dito po sa Little Baguio. Ito po ang inyong butihing lingkod, abang lingkod, Pastor Cyril Ganancial from Bible Baptist Church na muli. Ilalapit ang ating mga tahanan, ilalapit natin ang ating pamilya sa altar ng Panginoon. Dahil lang po natin na ang kanyang altar ang laging bukas upang tayo po ay dumulog sa umagang ito. Napakagandang umpisa ng araw na umpisa natin ito sa Panginoon. Paghingi ng pabor, paghingi ng patnubay, paghingi ng pag-iingat. At ito po ay clearly advised naman mula sa salita ng Diyos. Lalo-lalo na sa panahon na ito na ayon po sa datos April 11, ito po ay napanood ko kahapon. Tumataas ang cases. Kahapon lang 119 sabi ng DOH cases ng positive COVID-19. Kahapon lang 119 positive sa buong Pilipinas. Kaya nag-rise up na po sa 4,195 ang mga positive cases. Of course, may na-recovered na 16 release, pero ang nangamatay na po ay nasa 221. At marami pa ang nasa confinement ngayon. Kaya po, tayo patuloy na nananalangin at tayo po ay humingi ng patuloy na proteksyon ng Diyos sa atin dahil alam po natin na ito ay hindi pa humuhupa. At alam po natin may timing si God. Kaya patuloy lang tayo na dumako sa luklukan ng kanyang tulong, ng kanyang biyaya at habag, at malalampasan din natin ang kalagayan ito. Muli, maraming salamat sa ating mga kapitbahay na sumasama sa akin sa pananalangin, sa inyong puso, sa inyong isipan. Salamat po at patuloy po na nagkakaisa tayo na humingi ng patnubay ng ating Panginoon. Lalong-lalo na po na ingatan niya ang ating kapaligiran, ingatan niya ang ating lugar. At pasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil hindi pa po deklarado ng ating bayan ng Concepcion ay mayroon ng positive. Ala pa po. At yan ang pasabi ng ating mayor. But continually po tayong manalangin. Marami tayong may POI tayo, mayroong PUM tayo, pero wala pa po talagang diniklara na positive. So, free pa rin po tayo. Kaya continually panalangin natin na ganun pa rin ang status natin para po panatag ang ating kalooban at alam natin na ang ating mga local government officials ay hindi nagpapabaya. Bilang spiritual leader naman po, kami ay
10 ng aking mga ka-fellowship na pastor dito sa bayan ng Concepcion ay talagang na-intim na nanalangin at ang aming mga live streaming ay open and we talk, we communicate through texting, mga minamahal, and so we are united and continually pleading. So salamat sa Diyos. Sa oras na ito, nais kong dadalhin kayo sa isang bersikulo na napakaganda. Katulad pa rin ng ating ginagawa, nais kong basahin sa inyo ang 3 bersikulo na makikita po sa Salmo Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3, verses 1 to 3. Napakaganda ng kanyang imbukada. Sabi niya, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper." Napakagandang mga talata, mga minamahal ko, na hangad kong iiwanan sa inyo sa umagang ito. Opo. Psalms chapter 1 is the entrance or the opening of the floodgate of all the psalmists. Ibig sabihin po, ito po yung imbukada ng napakarami pang mga pagpapala mula sa Book of Psalms. Psalms is the song of David. He is the writer during trials and testings. And in this opening, the floodgates na sinasabi is the abundant blessing of God, na kung saan hangad niya na ito ay mabasa, mapakinggan ng mga tao. Ang sabi nga po sa unang talata, "Blessed is the man." Wow, una pa lang. Mapalad ang isang tao na hindi lumalakad sa payo ng taong masama. Marami pong payo pwede nating kunin sa tao. Pero alam nyo, ang pinaka-safest na payo ay nagsisimula sa salita ng Diyos. Nandito po lahat ng advices and counsel. Kaya sabi niya, mapalad ka. Kung ang payo mo hindi mo kinakuha sa taong masama, sa taong tumatayo sa daan ng makasalanan, or umuupo sa upuan ng mga manlilibak, okay? Mapalad ka pag ikay nanampalataya at naniniwala sa salita ng Diyos. Mapalad ka pag ang iyong payo, ang iyong counsel, ang iyong advices ay kinukuha mo sa salita ng Diyos. In fact, sabi niya sa verse 2, His delight is in the law of the Lord. Ang kanya pong ligaya, ang kanya pong excitement, yung kanya pong enjoyment. Sabi niya, His delight is in the law of the Lord, and in His law that He meditate day and night. At sa mga salita ng Diyos, sa mga utos ng Diyos, ito ay kanyang ninilay-nilayan araw at gabi. Napakaganda.
Hindi ka kukuha ng payo sa kahit saan man lang, kundi kukuha ka ng payo sa salita ng Diyos. Kukuha ka ng advice sa salita ng Diyos. Kukuha ka ng counsel sa salita ng Diyos. Mapalad ka, sabi ng Panginoon. At ang iyong enjoyment, ang iyong appetite, ang iyong desire ay nasa salita ng Diyos araw at gabi. Ano ang kahalintulad mo? Sa verse 3, sinabi niya kung ano ang halintulad ng isang tao na kung saan ang kanyang enjoyment, ang kanyang excitement, ang kanyang hangarin, ang kanyang desire ay manggagaling sa salita ng Diyos. Sabi niya, he shall be like a tree. Maging katulad siya ng isang puno planted by the rivers of water. Puno siya na hindi nauubusan ng tubig na kung saan nagsusustain sa kanya. At sabi diyan, siya'y nagbubunga sa kanyang tamang panahon, sa kanyang kapanahunan. He'll be productive in his season. His leaf also shall not wither. Ang kanyang dahon hindi malalanta sa kahit anumang mabigat na pagsubok, mabigat na sitwasyon. Yan po ang kanyang halintulad. At ang kagandahan ng sabi niya, and whatsoever he doeth shall prosper. Anuman ang kanyang tatrabahuin, anuman ang kanyang gagawin, anuman ang kanyang tatrabahuin at i-purpose, i-work out sa araw na yan, sabi niya, ito ay giginhawa. Kaya po, napakaganda na ang salita ng Diyos ay napakinggan nyo ngayon at inyong magiging gabay sa araw na ito. Kaya po aking ini-extend if you want to ask some counsel, some advices. Ang inyong pong pastor ay may numbers na pwede niyong tawagan or i-text. 0922-830-2701 ang aking son number. 0922-830-2701. Pwede niyo po akong kontakin dyan, i-text dyan, because we are really glad na kayo po ay mabigyan ng encouragement, mabigyan ng inspirasyon, at mabigyan ng payo espiritual mula sa salita ng Diyos. Ang aking pong globe number ay 0916 712-8364. Yan po ang aking globe number, 0916-712-8364. Kami po bilang mga spiritual leaders are very much concerned na ma-inspired, ma-encourage ang mga nalulumbay, ang mga nalulungkot, ang mga nanghihina, because yan po ang aming trabaho. At ang promises that will inspire us ay galing sa salita ng Diyos. Kaya po, samahan niyo ako as I bring your families to the altar of God sa umagang ito. O aming Diyos, dakilang Ama sa langit, dinadalangin ko at dinadala sa inyo ang mga pamilyang ito na aking babanggitin sa umagang ito. Salamat po kay Ronald Guevara na kung saan ay nagpaabot ng kaniyang pasasalamat
Thank you po. I pray for Ronald, Lord, and his family, the Guevara family, that you continually bless and protect. I'm praying for the Abena family, for the Ching family, for the Season family, for the De Jesus family, for the Canlas family. Continually, O Diyos, ang inyong kamay ang siyang humawak sa aming mga tahanan. The Balinas family, the Ganancial family, Pineda family, Nerison family, Mac and May family. O Diyos, tunay po na ang aming magawa ay alagaan ang aming mga tahanan. Pero Lord, ang spiritual na pag-iingat ay nagmumula sa inyo. So continually dinudulog ko ang mga pamilyang ito, ang Gonzales family, kay Brad Hill, ang Vergara family, Panginoon, patuloy niyong kalingahin, ang Amura family, ang Gomez family, Panginoon, patuloy na kayo ang siyang magbasbas, ang Hinson family, ang Magkalas family, ang Tiki family. Lord, I pray for your good health. Ipagkaloob mo sa lahat ng mga tahanang ito. Ang aming mga kalusugan, aking inihiling na inyong patuloy na ipagkaloob sa amin. Thank you sa araw na ito na inyo pong pinaabot ang aming buhay. Lord, continually kayo ang siyang mag-control sa buong araw na ito. As we continually bring more families to you in prayer, katulad po ng Mercado family, Castro family, Masiklat family, Santos and Sampang family. O Diyos, patuloy ng inyong pagsusupply ng pangangailangan ay suma sa lahat ng pamilyang aking nabanggit. Dagdag pa po ang Toa family, ang Sikat family, ang Cano family. And Lord, we pray that continually your hand will be our helping hand today. Be our partner today in the things that we do. I pray for Rinidon family, Istasio family, Baron family, Galang family, Mungkal at Manyo family. Ganon din aking dinudulog sa inyo ang Di Guzman at saka Torla family, Bernardi family, Buko family, at sa lahat po ng pamilyang residente ng Little Baguio, o Diyos. Dinudulog ko sa inyo, sa inyong biyaya, sa inyong grasya, ang mga pamilyang ito. Bigyan nyo kami ng kaligtasan sa physical. Protektahan ninyo ang mga tahanan namin mula sa virus na itong COVID-19. Protektahan nyo kami sa mga sakit dahil mahirap magkasakit sa panahong ito. O Diyos, akin din pong dinadala sa inyo na ang mga pamilya tahanan dito sa Little Baguio ay walang maging PUM sa amin o PUI. O Diyos, kayo po ang siyang magsakop at maglikop, Panginoon, ang siyang magkukontrola sa aming environment dito sa Little Baguio, O Diyos. Patuloy kaming magiging masinop at maging mapanalingining mga tao, at patuloy naming kinikilala ng inyong pagkontrol at ang inyong kapangyarihan. Ang siya lamang safety net namin at wala ng iba.
Panginoong Diyos, aking dinudulog sa inyo na anuman ang trabaho at gagawin ngayong araw. This is Sunday. Sunday na supposed to be, we will go to church, worship and pray. But we cannot do this, Lord, because there was lockdown. O Diyos, dalangin ko ng bawat isa will just stay safe in their houses. Look at in the live streaming of every, at kung pwede, Lord, na mapanood nila ang aming live streaming mamaya ng 9:30 a.m. through Conception Bible Baptist Church Forum, through Conception Bible Baptist Church Family and Ministries Incorporated. Panginoon, hinihiling ko po na ang mga mensahe doon will really give revival in our hearts. Salamat po sa mga nanunood at nakikinig kahapon nung Miyerkules. At Lord, dumarami, almost 1,000 already ang nanunood sa amin at nakikinig. I pray that they will be inspired spiritually and their faith will be strengthened and continually grow. Yan din ho ang aking hinihiling, that through this prayer, O Lord, ang faith ng mga kapitbahay ko dito sa lugar na ito will continually grow. Ang sarap na aming maramdaman na kami ay somebody are praying for us. It builds confidence that somebody are praying for our families. Dalangin ko, Panginoon, na this will give comfort to each family regardless of our situation right now. Panginoong Diyos, iniklaim ko na ang inyong pagkalinga sa amin spiritually sa araw na ito ay maramdaman ng bawat pamilyang aking nabanggit sa Little Baguio. Kiniklaim ko na ang bawat isa ay magiging taong mapanalanginin, maging malapit kami lalo sa inyo. We will seek refuge, we will go to you. And Lord, and we will love you more as this pandemic keeps on. At aming aantayin ang oras at ang panahon na ito ay mag-subside, ito'y mawala na, because kami naniniwala na kayo ang Diyos na kaya at madaling mapatigil ito. Tulungan nyo na maging law-abiding citizen kami dito sa Little Baguio. At nawa, lahat po ng aming mga kababayan sa Concepcion hindi magiging pasaway para hindi po continually mahirapan ang aming mga frontliners. Kiniklaim ko na kayo ang manguna at magpala sa aming lahat sa umagang ito. Ito'y aking dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Salamat po sa lahat ng mga nag-aabang at sumama sa akin sa panalangin. Sa oras pong ito, samahan niyo rin po ako, ipanalangin natin ang ating probinsya, ang ating mahal na bansang Pilipinas. Samahan niyo ako, ipanalangin natin ang mga frontliners natin, lalo-lalo na mga doctors natin at saka mga nurses. At patungan ng Diyos ng kanyang mapagpalang kamay at healing hand ang ating bansa. Itaas natin ang ating mga puso, isip, at tingin natin sa ating Panginoon. The more, sabi nga nila, more prayer, more power. No prayer, no power. Less prayer, less power. Much prayer,
much power. Kaya kung marami po kayong sama sa akin at makiugnay sa akin sa puso, sa pananalangin, ang pastor pong ito ay mananalangin tao sa puso. Ang dalangin po namin ay hindi nakasulat kung ano po ang nasa puso na nais po naming sabihin at sabihin po natin. Join with me as I pray for our government officials and for our town, province, nation, and world. Dakilang Diyos, Almighty God, Owner of the universe, King of kings and Lord of lords, bilang inyong mga nilalang, kami po ay lumalapit muli ngayong umaga sa inyo. Dinadulog namin ang aming mga frontliners, ang aming mga opisyales, Lord. Unang-una ang aming mga tanod na nagbabantay, ang amin pong mga counselors na kumikilos at ginagampanan ng kailang tungkulin. I pray for Alan Gomez, the barangay councilors dito sa poblasyon. Mr. Truman Amorao, si Mr. Josel Vergara, sa aming butihing Barrio Kapitan na walang iba kundi si Benvenido Feliciano and his family. Dalangin ko ang mga pamilya ng aming mga government officials na ito, Panginoon. Patnubayan niyo po at patuloy na ingatan. Give them the good health that they need so that they can work well sa kanilang mga trabaho. They are one of our frontliners. Ang aming pong butihing Mayor Andy Lacson, Joey Baloyot, our Vice Mayor, at lahat po ng mga sangguniang bayan namin na mga nagtatrabaho, ang lahat po ng mga nagbubukas na trabaho dyan sa aming barangay hall, mga nagtatrabaho diyan, mga nagtatrabaho sa aming munisipyo, Panginoon. Kiniklaim namin na ang inyong supernatural protection, preservation, at ang inyong, Panginoon, guidance sa kanila, wisdom and understanding as they do their job, ay gagawin nyo, Panginoon, at patuloy igawad sa kanila. Patuloy, Panginoon, sila ay inyong patnubayan, walang mahawaan, walang ma-infect, Panginoon, because your supernatural hand protecting them, Panginoon. Patuloy kong hinihiling ang aming lalawigan, ang aming Governor Susan Yap, at ang mga sangguniang panlalawigan na nagtatrabaho, all the mayors. God, I pray for your continual enablement. Kung mayroon ng nagkakasakit, O Diyos, I pray for healing and I pray for your heavenly touch to them. Oh God, I pray that you continually move and work sa buhay po ng aming mga government officials, even nationals, ang aming mga congressmen, ang aming butihing congressman dito po sa 3rd District. Walang iba kundi si Congressman Noel Villanueva. Continually, ingatan nyo at i-bless ninyo ang kanilang mga ginagawa at trabaho in favor sa kanilang mga constituents, Lord. Ang lahat ng mga senador na Filipinos, o Panginoon, hinihiling namin na sila ay inyong patnubayan at pangunahan. Salamat sa kanilang mabuting puso. Mga senador na kung saan willing na mag-extend ng kanilang help by their personal monies. At kami nalulungkot dun sa mga senador na walang ginagawa, na sila, Panginoon, ay marapat lang na tumulong. O God, kiniklaim namin na patuloy niyong pangunahan ang pagtutulungan ng aming Vice President at saka ng aming Presidente.
Walang iba kundi si Vice President Leni Robredo at saka yung aming presidente na walang iba kundi Tatay Digong. Oh God, I pray na continually sila ay inyong ingatan, protektahan, lalong-lalo na po ang aming mga senior citizens, line of 60s, 70s na mga tao na usually very po prone for contamination. Hinihiling ho namin, O Diyos, na kayo ang siyang maggabay at saka magprotekta sa kanila. Most of all, aming dinudulog sa inyo ang aming mga kasundaluhan, ang aming mga kapulisan. O Diyos, marami sa kanilang longing to go home, spend time with their families, but they cannot. Panginoon, hinihiling ko po na patuloy niyong protektahan sila while they are doing their job, working in many checkpoint, Lord. At sana patuloy ang tulong din po sa kanila, panalangin sa kanila, na maibsan man lang ang kanilang bigat na dinadala dahil sila on duty, Panginoon. Most of all, ang pinaka-very open, Lord, at napakalapit doon sa danger ay walang iba kundi ang aming mga kadoktoran, ang aming mga nurses is working day and night, 24/7. Many of them are already tired. Many of them could not sleep well. Many of them are longing and waiting na sila po ay makabalik sa kanilang mga tahanan. O Diyos, our heart goes to them. Our hearts are bleeding. That's why we beg, Lord, that continually kayo ang magprotekta sa kanila while they are in duty. And Lord, kayo din ang hahantayin namin magpatigil nito. Marami na ho, Panginoon, ang namamatay, lalong-lalo na sa aming mga kadoktoran at mga nurses. Many of them maybe are sick right now. They are also in quarantine dahil po sila'y nahawaan na. I pray, Lord, for your spiritual comfort to them. I pray, Lord, for your spiritual healing. Gawin niyo ho sa kanila, O Diyos, most of all, Lord, na ma-feel nila na mayroong sumusuporta sa kanila. Una, ang kapangyarihan niyo, at pangalawa, ang mga taong siniserbihan po nila. And lastly, Lord, I want to be pleading and bringing to your altar all the sick people in the world na may COVID-19 positive. Wala open times kaming magagawa sa kanila. Tulungan niyo ang mga atin na mga doktor na hindi magsawa, hindi matakot. Most of all, Father God, I pray for healing. I really believe that many of them are emotionally down. Many of them are hopeless. Many of them are so weak na Panginoon, it is only you and you alone that can strengthen them being lonely in their deathbed. Panginoon, ang inyo pa rin kamay ang kumilos, ang inyo pa rin kamay ang mag-touch po sa kanila. Our hearts are crying for them. And miracle healing can only be done by you. So Lord, we will entrust them in your hand. Heal them, O God. And those who are in sickness because
Hindi naman sila po COVID-19 but they are still in the hospitals. Patuloy kong hinihiling ang inyong paggamot sa kanila, Panginoon. Touch all the medicines that are taken. Na Panginoon, ang kanilang mga sakit, palunasan agad. Panginoon, patuloy kong kiniklaim that your healing hand is the best healer of all. Kaya, our great physician, I pray, heal our land, heal our broken-hearted, heal the people physically that are sick, heal those who are contaminated. Let it become out negative, Lord, and heal the world. Kiniklaim ko po na ito'y inyong gagawin. At salamat po sa pakikiisa ng mga kapitbahay ko dito sa panalangin ito. Kiniklaim ko ang inyong great success that you made a promise in your word. And Lord, kayo po, ibinabalik namin lahat ng kredito sa iyo. Ibinabalik namin ang lahat ng honor sa iyo. Ibinabalik namin ang lahat ng gloria sa iyo. Maitaas po kayo, Panginoon. At kayo po ang mag-glorify, mamamagnify, and ma-honor sa panalangin ito. Dahil ito po ay aming dalangin in Jesus' name. And all the people will say in their heart, Amen and Amen. God bless you po. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Do our normal day, every day, do our normal work. At maraming salamat po. Pagpalain tayo ng Diyos at patnubayan sa araw na ito. Kung kayo po ay may oras, 9:30, panoorin niyo po ang aming live streaming. Conception Bible Baptist Church Forum, i-tikwan nyo lang po yan sa inyong mga phone. At saka sa Conception Bible Baptist Church Family Ministries. Yan po, 9:30 mamaya. Pagpalain kayo ni Lord. God bless all for this Sunday. Amen. Amen.